So, ang ating pong topic this morning is a series, but ang topic po natin ngayon, pangatlo, is obeying God's Word, recovering the sense of responsibility, accountability, and reverence for His Scriptures. So I hope every one of us ay dala-dala po ang salita ng Diyos. Ang mga Biblia natin, dapat po ay dala natin. Kasi, kung hindi po nakikita yan, paglabas natin ng bahay, magtataka yung kapitbahay natin, sa kaya pupunta to? Diba, alam naman natin kapag doktor, alam na natin ang kanyang bihis. Kung sundalo, kung pulis. Pero ang Kristiyano, dala-dala niya ang kanyang Bible. Amen? Kung wala po, humingi po kayo kay Pastor Ruel. By the way, in my tradition as a pastor, kaugalian ko na po na kapag first Sunday, although third po ako, ay sineset po namin ang aming relo para po synchronize tayong lahat pagdating ng bagong taon. I don't know kung saan tayo mag-original para malaman natin sa susunod na Sunday kung late tayo o early. So ano po ang final na oras natin? So that pare-parehas po tayo. Okay? Anong oras? Sa akin po ay 10:05. Eksakto? 10:05 po ha, pakibago po ang inyong mga relo para wala po tayong excuse. At sabi, hindi pa naman ako late kasi yung relo mo, in-adjust mo. Di ba? Okay, and then, sasamantalahin ko rin po ang pagkakataong ito na pagpunta ka pa lang dito, ako po ay napagpala. At salamat po sa inyong pamasko pala yun sa akin. Salamat po sa inyo. Tama-tama, malaki ang gastos doon. Thank you po ha. And then, tama-tama din po ito dahil ang Christianity ay nagse-celebrate po ng Bible Month. Bible Month. By the way, ready na po ba kayo next Sunday para sa ating Bible quiz? Excited na ba kayo? So, hingi po ako, after lang siguro, hingi po ako ng kahit mga 5 minutes lang po para ma-memorize natin ang New Testament. Okay? Meron po akong ituturo sa inyo. Napakadali. Okay po? And then, as I remember, every January, maganda po na iset natin ang ating spiritual condition na nakapokus sa Word of God. Ito po ang legacy. Marami pong legacy ang ating Elder Mon. Pero ito pong legacy ito, ang hindi ko makakalimutan na mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang mundo natin ngayon ay pinamumunuan ng mga opinyon ng tao. Siya na po ang nangingibabaw kung ano ang opinyon ng tao. Pagalingan na lamang po ngayon. At marami sa ating mga personal, even corporate, and even in our country today, problem comes from disobedience. Sabihin mo nga po, disobedience. Marami na po sa ating bayan ang hindi sumusunod. Tama po? At doon tayo nagkakaproblema. Yung mga dapat magpasunod ng batas, sila ang hindi sumusunod. Tayong mga anak, tayo po ay dapat sumunod sa ating mga magulang. Ang panahon ngayon, di ba? Ang magulang na sumusunod sa bata. Sumunod po tayo kasi mas marami po silang alam. Mas marami po silang experiences. Huwag mo ipagmalaki na mas marunong ka sa kanila. Pero yung life experiences, wala pa po sa iyo yun. Dahil yan po ay subok na sa panahon. Tingnan natin yung traffic.
because many are disobeying traffic rules, nagiging mas worse. Tanggapin natin, talagang marami ng sasakyan. Pero, kung ang lahat ay nagbibigayan, kahit pa paano ay makakabawas ng ating problema. In London, maliliit din po yung ibang kalye doon. Pero, nagbibigayan po sila. I've been a witness sa kanila pong pagiging polite. At yan po ay namamasdan ng kanilang mga anak. Kaunting bagay, nagbibigayan po. Sino po rito nakapunta na sa Vietnam? Alam natin, doon sa crossing, na mas marami ang motor kaysa sa tao. Bakit hindi sila nagbabanggaan? O minsan lang. Pero talagang halos walang nagbabanggaan. Salu-salubong po yun. Hindi lamang 4, 6 po yun. Na nagpo-cross po sila doon. Anong secret? Nagbibigayan. Kaya lang, ewan ko lang, dito sa atin, paunahan. Kaya nagkakaroon ng banggaan. At alam naman natin, mga kapatid, yung recent California fire. Although they mock God, pero sa kabila po ng lahat ng ito, they disobey. Yung katuruan ng Diyos na siya ang makapangyarihan, siya ang dapat nating susundin. And look what happened after 2 days of mocking God by the MC, plus the laughing of people around. Alam ko, alam na ninyo yan, sapagkat na-search na po natin ang nangyari doon. Tayo po muna ay manalangin bago tayo magpatuloy sa ating mensahe ngayong umaga. Sandali lang po. Lord, bigyan mo po ako ng biyaya, bigyan mo ako ng lakas upang maipahayag ko po ang inyong mensahe sa umagang ito. Ang aking mga kapatid, panandalian pong iwaksi ang anumang bagay na bumabagabag sa kanilang isip so that makafocus po sa paakinig ng salita ng Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Basahin po natin ang ating text in Luke 6:46-49. Naandyan po ba? Luke 6:46-49. Tama, Luke 6. Ito. Tayo po tayong lahat at atin pong basahin bilang paggalang ang salita ng Diyos. Okay, ready, read. And why call ye me Lord? Sabay po kayo. Lord, and do not the things which I say. Whoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house and dig deep and laid the foundation on a rock. And when the flood rose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. But he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Salamat po, makakaupo na po tayo. Very familiar po na passage ang ating binasa. So going back to the passage, it is a sermon from Jesus Christ about the importance of obedience. The passage starts with Jesus asking why people call him Lord but do not obey his commands. He then tell a parable about 2 men who build house on a rock and the other on sand. The man who builds his house on rock represents those who hear Jesus' words and obey him, while the man who builds his house on sand
represents those who hear Jesus' words but do not obey them. So maliwanag po mga kapatid, yung nag-build ng house sa bato ay represent Jesus who hear words and obey. Yung isa naman, built his house on sand, pero hindi naman sumunod. 3 key points. I hope if you have your notebook and pen, pwede po kayong magsulat sapagkat meron po akong mga sasabihin dito na wala po dyan sa PowerPoint. Because this morning, ito po ay isang preaching workshop. Dahil ang sabi ni Pastor Renier, make it practical as much as you can. So, hindi lamang po ito isang sermon, kundi magkakaroon din po tayo ng workshop. Kasi pag narinig ninyo lang at hindi ninyo ginawa, parang lumampas lang. So, preaching workshop. Mamaya po, mag-workshop po tayo at the end ng atin pong preaching. 3 bagay lang po ang ating pag-uusapan. Number 1, practice what you preach. Sabihin nga po natin, practice what you preach. Kami pong mga pastor, kami pong mga preacher, kami pong mga tumatayo at nagtuturo, kailangan po ay makita muna sa amin. Kaya kapag nabigyan po ako ng topic ng ipapangaral, chinecheck ko po muna yung sarili ko. Lord, ito po ba ay nasa sa akin? Ito po ba ay ginagawa ko? I check myself. So again, practice what you preach. Practice what you preach. Sa madaling salita, ito po yung tinatawag na walk the talk. Walk the talk. Alam naman natin na in James 3 verse 1, na kung ikaw po ay nangangaral, ay doble ang iyong hatol. Kaya dapat ay maging maingat po tayo sa ating mga pangangaral at sa mga nangangaral. In John 14 verse 15, Jesus emphasized the importance of obeying His commands, not just call Him Lord. Baka tumatawag-tawag lang tayo, He is my Lord, pero hindi naman tayo sumusunod. Napakahalaga po ng pagsunod. Napakahalaga po ng obedience. Pero alam niyo ba mga kapatid, mahirap ipangaral ang obedience. Bakit? Wala namang subject ng obedience eh. Meron po ba kayong subject ng obedience sa inyong school? Maging sa Bible school, walang subject ng obedience. Paano mo ituturo siya? Mangangaral kami. It's between you and God. Mag-obey ka sa Panginoon at sa mga hierarchy ng inyong buhay. So again, we have to practice what we preach. So may mga ngaral tayo dito sa atin, bago natin ipangaral, ang topic na ating sasabihin ay dapat po ay i-check natin yung ating sarili kung ito ba ay ginagawa ko. Ito ba ay present sa akin. Para pong sinasabi natin sa ating personal na buhay, lalo na po yung mga tatay, di ba? Kapag nag-uutos sa mga anak. Gawin mo yung sinasabi ko, huwag yung ginagawa ko. Kaya magugulat yung mga anak, di ba? Susundin yung sinasabi, pero hindi susundin yung ginagawa. Tingnan po natin ang example ni Ezra. Kilala niyo si Ezra? He is a religious leader of the Jews. He was an important Jewish scribe. Ang tawag po ay soper. And priest, which is Kohen.
if you obey God, He will bless you. Kasi ang gusto natin, blessing lamang, pero hindi tayo sumusunod sa Kanya. Ano pong sabi sa Ezra 7:10, which is my favorite verse po. Ewan po lang kung naandyan po yan. Ezra 7:10. For Ezra, ito po, for Ezra devoted himself to, kasi may process po yan eh. Anong una? Ginawa. Study God's Word. Pinag-aralan niya. Then anong kasunod? Keep it. Obey it. And then, teach it. Amen? Pag sinabi po natin practice what you preach, pag-aralan mo, isabuhay mo, at saka mo ituro. Pero, kaya walang impact ang ating pangangaral, sinishortcut natin eh. We study the Word of God, we prepare, and then teach. No wonder, walang impact. So, pag pinag-aralan mo salita ng Diyos, make sure na yan po ay ginagawa din po natin. Although we are not perfect, we are struggling, pero meron tayong effort na maging buhay natin yung ating ituturo, yung ating pinag-aaralan. So, ano po ang process? Study, apply, and teach. Huwag nating isi-shortcut po, ha? The same with Acts 1:1. Study, apply, and then teach. So, make sure na yan po yung nakikita sa atin. Yan po ang process. Kapag ganyan po ang process ng ating pagtuturo, again, study, apply, and then teach. Ano po ang mangyayari kapag ganyan po ang ginagawa natin, lalo tayo mga preacher? Ganyan po yan, mga kapatid. Ano po yon? Impact. Impact. Siguro magtatanong, ang tagal-tagal na kitang tinuturuan, bakit hindi ka pa rin natututo? Eh baka may problema doon sa application. Di po ba? A friend of mine, he is a pastor, ang sabi po niya sa kanyang anak, ako ang pastor ng church na ito, nais ko na tayo ay maging modelo. Ayaw ko na lalakad-lakad ka sa worship service. Pwede ba, anak? Eh kaso, nung siya po ay nagsasabi sa kanyang anak, yung anak niya ang hindi sumusunod. Kaya patuloy siya nangaral at habang naglalakad yung kanyang anak. Kaya ang sabi ng mga tao, look who's talking. Kapag ikaw po'y nangangaral at hindi totoo sa buhay mo, behind at the back of their mind, sasabihin niya, look who's talking. Kaya walang effect, walang impact. Di ba? Kaya sabi ni Warren Wiersbe, wala po yan dyan, sabi ko sa inyo, magsulat po kayo. Worship service, is it a battleground, playground, or a holy ground? Ang worship service po ba natin ay battleground na kung saan nagpapaluan yung mga bata? Playground? Kasi po, pag ang mga anak natin, pinababayaan po nating maglakad, masasanay po yan. Ay, ganito pala yung church. Playground. Amen po? Dapat holy ground, mga kapatid. The moment we start our service, it becomes a holy ground. Now we should be in reverence with God. Amen? So wag po tayong masabihan na, look who's talking. In a seminar na nag-attend po ako, Preach Better. The 3 persuasive audience appeals. Number 1,
ethos. Yun pong credibility nung nagsasalita. Credibility nung speaker. In my college days, during our fellowship, dito po sa Sampaloc, Manila, meron po kaming topic na binigay doon sa speaker. Ang amin pong fellowship ay 3 o'clock ng hapon. Kasi mga estudyante po yun eh. Tapos, dumating po siya ng 5 o'clock. Alam niyo kung anong topic? Tanungin po ninyo ako. Time management. Kapag na-late kang ganon, makakapagsalita ka pa ba ng time management? Alas 5 ka na dumating. Yung po ibig kong sabihin, huwag kang magsasalita, huwag kang mangangaral kung wala naman sa'yo. As much as possible, iwasan mo. Hindi lamang ethos, logos, yung content ng inyo pong mensahe. And then yung pathos, ito yung delivery, the way you deliver. Maaaring maganda ang content mo, credibility, pero may problema ka sa delivery. And then, doon din sa kabila, magaling kang mag-deliver, pero may problema ka sa credibility mo. So, maging maingat po tayo, mga kapatid. So, practice what you preach. And then, number 2, obedience brings protection. Obedience brings protection. Those who obey Jesus' words will be protected from life's storms. Just like the house built on a rock. Sino ang madaling masira na bahay? Di ba? Yung mga built on the sand. But if you are building your house on the rock, ito po ay magiging protection natin. Example. Actually, marami po akong example. But for the sake of time, nilimit ko na lang po kay Noah. Alam natin yung kwento ni Noah, di ba? In Genesis 6:14 to following. Kasi ang panahon po ngayon ay parang panahon din ni Noah. Parang panahon din na kung saan ang mga tao ay eating and drinking. Hindi sila nag-iisip na one day may darating pong paghuhukom. May destruction na mangyayari. Pero walang pakialam ang mga tao. Kaya inutusan si Noah, gumawa ka ng arko. And then alam natin yung nangyari. Bumaha. At ano po ang naging protection niya? Making his family safe, fruitful, and multiply. Amen? That's why obedience brings protection. Kapag sumusunod po tayo. Remember also yung isang disco house diyan sa Tibog, kung naalala niyo pa. Di po ba? Marami pong estudyante ang pumunta doon sa disco houses na yon. At alam niyo ba ang paalam? Hindi nagpaalam na sila'y pupunta ng disco house sa kanilang mga kaklase. Ang paalam nila sa kanilang mga magulang mag-a-outing. And look what happened. Hindi ka pwede doon, sa gitna ng sunog, ay mag-text at sasabihin ay, where na you? Where na you? Kaya sa mga kabataan, kung kayo po ay may pupuntahan, magpaalam po kayo kung saan kayo pupunta. Para hindi na po tayo maghahanapan kung ano man ang mangyari. Di ba alam natin that we are aware of yung sinasabing the big one? Sa Mandaluyong po, mayroon pong babala na kung magkakaroon ng the big one, ang puntahan ninyo dito, sa Wakwak. And then, may binanggit pa pong ibang lugar.
Kasi, sa gitna ng sakuna, may iwasan po natin yung where na you. Di ba? Where na you? Kapag nagtagulo, alam mo na kung saan magkikita, kung saan pupunta. So, maliwanag po, mga anak, magpaalam kung saan pupunta. Para, kung ano man ang mangyari, alam ng mga magulang kung saan kayo pupuntahan. Marami na po mga kabataan ang napahamak dahil hindi sa pagsunod sa magulang. Lalo na po kung nagpapaalam ka kung saan ka pupunta. May mga nagpapaalam, nasa church ako. Pagdating doon, wala. Eh, siyempre, yung mga magulang, alam nila sa church. Kaya mahirap huwag po ninyong gagamitin yung church. Mapapahamak pa si Pastor Renier dito. Kala ko ba na andyan? So, isa lang po yan sa mga example. Marami pa pong mga example na pwede nating ipangaral that obedience brings protection. And number 3, ito naman ang kabila. Disobedience invites destruction. Those who don't obey Jesus' words will face destructions. Just like the house built on the sand. Sino naman na example natin dito? Ang dami. Pero pinili ko lang po si Samson. In Judges 14:1-21. Ano po ba ang dapat hindi gawin ni Samson? Kasi he want to marry a Philistine woman. Isang mga hindi mananampalataya, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero, anong nangyari sa hindi niya pagsunod sa kanyang mga magulang? Kaya mga kabataan, ingat po tayo sa pagpili ng ating na kung saan ay gusto mong magkaroon ng exclusive relationship. Di ba every first Sunday of the month, meron tayong binabasang covenant? Kung naaalala niyo doon, anong sabi sa mga, especially sa mga single? Huwag isang dibdib sa hindi mananampalataya. Maliwanag po yan na nasa covenant po natin yan. Kasi po, ang hindi mananampalataya, siyempre, iba ang puso nila. At iba rin ang kanilang ama. Sinong gustong magkaroon ng biyanan na pulos kasinungalingan at masasamang bagay ang ginagawa? Gusto ninyo ba magkaroon ng biyanan na evil? Okay? So, ang puso po nila, hindi katulad ng puso po ninyo. Siyempre, pag nanliligaw po yan, mabait yan. Tama yung katabi mo, mabait yan. Hayaan nating mababo ang kanyang puso by sharing the gospel. Yung iba dito, mayroong kayong girlfriend, may boyfriend, dalhin nyo sa church. Amen? Pero hindi kayo ang magdi-disciple. Ipakilala niyo sa mga pastor, ipakilala niyo sa mga elders, sa mga leaders who will disciple them. Kasi mahirap pag kayo ang mag-disciple sa kanila. Ang mangyayari niyan, magiging evangeligaw. Diba? Makakaasa ba tayo? Dadalhin nyo sa church? Lord ni Sire, diba? Dinala sa church. Maganda yan. So, anong nangyari? Dahil hindi siya sumunod, he was captured, enslaved,
and blinded by the Philistines. Gusto ba ninyong mangyari po yon? Na tayo ay hindi sumusunod sa Panginoon? Kasi yung pagsunod sa Panginoon, it's either in the form of preaching, nagbasa ka, may nagturo sa iyo in a small groups, may tinuturo ang Panginoon, sundin po natin kung ano ang inuutos sa atin. In the Great Commission, alam natin yon, di po ba? Make disciples. Ang susi doon sa Great Commission is yung verse 20. Anong sabi? Teaching them to obey. Teaching them to obey. Ano ituturo? Paano sumunod? Yan po ang pinaka-basic sa discipleship. Turuan mo muna silang sumunod. Susunod na po yung mga lesson. Susunod na po yun. Ang isang bata na dumedede ng gatas, pag nagutom yan, hihingi siya ng dede, di ba? Hindi niya kailangan malaman kung ano ang brand ng kanyang gatas na iniinom. Later na lang po, turuan muna natin silang sumunod. Paano natin pinasusunod ang bata? Di ba, nilalagay muna natin sila sa wall, sa pader, tapos sasabihin mo, come, come. Di ba? So, kailangan may process. Hindi agad-agad. Teaching them to obey. Kailangan po munang unang-una, matuto muna sila ng habit. Sabihin mo nga po, habit. Then, unti-unti, they will obey, they will follow. In your discipleship, turuan po muna ninyo na sumunod. Pag marunong sumunod, susunod na po yung mga content na ating ituturo sa kanila. Ano po ang challenge? In Deuteronomy 11:26 to 28. Nandiyan ba yung Deuteronomy 11:26 to 28? Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Ano naman ang a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day to go after other gods which you have not known. So yan po, di ba? Pag sumunod, blessing. Pag hindi sumunod, curse. Again, yung blessing po, lagi kasi dating iniisip pag blessing material eh. Di ba? Sa Kristiyano po yung blessing is spiritual. Halimbawa, ang blessing na spiritual, yung mapabilang ka sa isang church. Naisip po ba ninyo sa panahon ngayon, sa oras na ito, kung wala ka dito, nasaan ka? Saan po kaya kayo? Ako, palagay ko, nasa sabungan ako eh. Di ba? Nasa ibang lugar na kung saan ay, alam niyo, pwedeng magkasala, gumawa ng kasalanan. But alam niyo ba, mga kapatid, that even in the church, habang tayo sumasamba sa Kanya, pwede tayong magkasala pa rin. Bakit? Hindi tayo nakapokus. Maaaring nakatingin kayo sa akin, pero iniisip ninyo ay iba. Ano kayang ulam namin mamaya? Ano kayang pupuntahan ko mamaya? So, it's a blessing. Blessing din yung katabi mo ngayon, blessing po yan. Kahit makulit yan. Di po ba? Magkaroon ka ng kaibigan
na may takot sa Diyos, blessing po yun. Yung blessing ng kaligtasan. Yung ginagawa natin dito, hindi po maaaring gawin ng ibang lugar, ibang grupo. So again, maging maingat, blessing kung tayo ay susunod sa Kanya, curse kung tayo ay tataliwas at hindi susunod sa Kanya. The more you love Jesus, the more it is easy to obey. Pag ang isang tao, mahal mo, ang dali lang. Di ba? Mahirap bang maghintay? Mahirap po bang maghintay? Pero kung mahal mo ang hinihintay mo, ang sarap magtiyaga. Tama? So, ganyan din po. The more na minamahal natin ang Diyos, the more na minamahal natin si Jesus, mas madaling sumunod. Sa mga magulang natin, kung mahal mo ang mga magulang mo, madaling sumunod. Kaya lang, yung henerasyon ngayon, pag inuutusan mo, anong sasabihin ng mga bata ngayon? Magkano? Ha? Wait lang po. Kaya mga kabataan, huwag ninyong hintayin tumaas ang boses ng nanay nyo. Sumunod agad kayo. Tingnan ninyo yung mga anak ninyo. Mamaya ha. And then, hindi lamang the more you love Jesus, the more it is easy to obey. Obedience shows that we love and trust Him. Pag ang isang tao sinusunod mo, nagtitiwala ka sa Kanya, minamahal mo siya. And then when we choose to obey the Lord, He will bless you. Diba? Ganyan din po ang hamon ni Ezra. Pag sinusunod mo ang Panginoon, ang blessing, sumusunod sa iyo. Again, marami po ay mga spiritual blessing. Yung pong mga material blessing, dagdag na lang po yan. Remember po nung ako ay kabataan pa. Ako po ay inutusan ng aking ama sa probinsya po, sa Quezon, na pastorin ko raw yung aming kalabaw. That time, bata pa po ako, pero inutusan po niya ako. Nakatali yung kalabaw namin doon sa puno ng niyog. At ang ginawa ko, kasi wala pa akong idea kung anong pagpapastol ng kalabaw. Kinuha ko yung tali doon sa kabila, at inilipat ko yung tali doon sa kabilang puno. At umuwi na po ako sa bayan. Ang sabi ng aking ama, kumusta yung pagpapastol mo sa ating kalabaw? Maayos naman po, tay. Anong ginawa mo? Yung tali po, inilipat ko doon. Ay, hindi ganon. Sabi niya, ililipat mo yung kalabaw doon sa marami pang damo para makakain siya. So, kinabukasan, ganon ulit ang ginawa ko. Kinuha ko yung tali, inilipat. Naghanap ako ng matabang mga damo at inilipat ko. At nung ako'y umuwi, tuwang-tuwa ang tatay ko. Sabi niya, anak, marunong ka nang magpastol ng kalabaw. Sa katuwaan po niya, alam niyo ang ginawa ng tatay ko? Yung pinakamalaking hipon doon sa kanyang huli, sa akin yun. Pinakamatabang isda, sa akin yun. At yung unang itlog ng aming mga manok, na sa probinsya din po ako lumaki, sa akin yun. Kasi ako yung bunso. At ako yung sumusunod. Kasi yung dalawa kong kapatid, kapag inuutosan, mayroon pang reklamo. Kaya habang ako po ay nag-i-enjoy sa aking mga blessing, inggit na inggit yung dalawa kong kapatid. Ginaganon-ganon ako. Sabi ko, sumunod kasi kayo. So, ganun po.
Simpleng example lang po, pero totoo. Di ba tayong mga magulang, kapag sumusunod ang mga anak, napaka-generous natin, di po ba? Naranasan ninyo ba, mga bata? Nung sumusunod kayo sa inyong mga magulang, lagi kayong may favor. Di ba? Binigyan ng chocolate yung mga kapatid mo. Binigyan ng isa-isa. Pero dahil sumusunod ka, sa iyo, dalawa. Tama? So, ganyan po ang blessing ng pagsunod sa Panginoon. By the way, kung kayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos at susunod po tayo, mabanggit ko lang po itong, binanggit na po ito ni Pastor Rainier, nung first. Meron po kasi tayong tinatawag na learning style. Paano ka matututo? Mahalaga po yun. Paano ka ano ang iyong style? Di ba mayroong mga bata na, anak, bumili ka ng suka, patis at toyo doon sa tindahan. Suka, patis at toyo. Eh, hindi yun ang learning style ng bata. Kaya sasabihin ng bata, hindi ko po matandaan eh. Pakisulat nga po. Eh kaso, hindi mo alam ang learning style ng anak mo. Sabi, ang bobo mo naman. Hindi mo matandaan. Eh, hindi nga po yun ang learning style. We have to know our learning style. Unang-una, natututo po tayo sa visual. Yung church, yung parables, yung stories. Ito po yung mga learning avenue na kung saan ay classroom type. Teacher, student. Teacher, student. Number 2, auditory. Ito po yung natututo tayo sa pakikinig. Mas gusto mo yung discussion. Mas gusto mo yung mga small groups na may palitan kayo ng mga ideas. Ang learning style ko po, auditory. Gusto ko po yung discussion. Kaya kung mapapansin ninyo sa aking mga ministry, lagi akong may small groups. Small groups, small groups. Kasi gusto ko yung nagtapalitan ng ideas. And then number 3 is the kinesthetics. Ito po yung mga action, field, outing. Yan, ang mga learning style ng marami. Tandaan po natin kung saan tayo mas matututo. Yung binanggit ko po kanina, doesn't mean naman na hindi tayo natututo sa mga classroom type, sa mga action, sa discussion. Kaya lang, meron po tayong learning style na kung saan mas mataas ang average ng iyong learning. Okay? So, punta na po tayo sa ating application. Challenge and then application. Paano ba? The Word of God, the teaching of the Word of God, anong gagawin? So, ito ang ating gagawin ngayon, paano natin i-apply ang salita ng Diyos so that tayo po ay makasunod. Ito po, very practical lang. Number 1, pag na-encounter po ninyo ang isang teaching, ang isang lesson, ang tanong po dyan, to be, how to be. Kasi minsan may tinuturo po ang salita ng Diyos tungkol sa ating attitude, tungkol sa ating karakter. Remember, in discipleship, we have to teach balance. Unang-una, tuturuan mo siya ng mga lesson about God, who is God, the virgin birth, things about God. And then pangalawa, we have to teach them skills on how to do it. Kasi pwede kang magturo, palakihin mo ang ulo, pero maliit ang kamay. Kailangan balanse. And then, character. So again, knowledge, skills, character. Kailangan po ay balanse. Kasi, pwedeng knowledge, turuan mo ng turuan yan, lalaki ang ulo. Pero, may problema sa karakter. Maraming alam, pero, baka tinatanong ka ng kapitbahay mo, Kristiyano ba yan?
Marami namang alam, bagsak sa karakter. Pwede namang mabait, wala namang alam sa Bible. So again, kailangan po ay balanse. So baka ang itinuturo ng pastor, ng preacher, is about my character. Or it's about my attitude. Halimbawa, yung Philippians 2:3 yan. Di ba? Yung sinasabi doon na wag mong manguna ang iyong sarili. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Hindi ikaw lamang ang magaling. Baka mayroong mas magaling sa'yo. Be humble. Hindi namin sinasabing lahat ay alam namin. Diba? Kaya excited kami sa Bible quiz. And then, number 2, baka po yung pinapagawa ng Panginoon sa atin is to do. Kanina, to be. Ngayon po ay to do. Action. Specific. Next Monday at 6 p.m. Hanggat maaari, very specific. Ano po ang sabi sa Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of your mind. Anong resulta? Success and prosperity. So anong gagawin? This book of the law shall not depart out of my mouth, but that shall... Anong pinapagawa sa atin? Meditate. Pag sinabi pong meditate, let's say lesson, obedience, yung ating topic ngayon, i-meditate natin. Pwede tayong gumawa ng 4 na W at isang H. Ano yung W? What, when, where. Yan. Tanungin mo lang yung passage na yan. Ang dami na ninyong malalaman. Then, anong result? Success. Only the Word of God is the final authority. Hindi yung opinion ng tao. Example po natin. Mateo 6:33. Yan, alam na alam natin yan. Marami pong paraan. Yung seminar ni Pastor Ruel, marami po yung mga paraan. Pero ngayon, umaga, gagamitin ko po lamang yung space. Merong spec, merong 3Ws, marami po. Merong soap, merong star. Pero ang gagamitin ko po, space. Pag nakita ninyo yung passage, nakita ninyo yung teaching, you can ask this. S, sin to avoid. P, is there a promise to claim? Attitude to change, command to obey, example to follow. Dito pa lang po, magiging blessing na po ang salita ng Diyos. Sin to avoid, in Matthew 6:33. Ano ang sin dyan? Not to seek Him. Yung message ni Pastor Renier, first Sunday, seek God's Word. Diba? Hanapin muna natin siya. Kaso pagdating sa blessing, hinahanap natin yung blessing. Pero hindi natin binabasa yung una. But seek first. Ano yung first? Siya muna. And then ano yung promise? All these things, ano yun? Good things. Hindi masama ang mga good things. Pero dapat sa kanyang kapurihan. Ano po ba ang mga attitude na gustong ipabago ng Panginoon sa akin? Sa teaching na ito. Kasi ang tendency natin, laging natin getting, not seeking. And then, command to obey, seek first. Example to follow, kung walang example to follow, hindi natin kailangan piliting sagutin. Yan po ay mga practical na pwede nating i-apply. And then, I will give you, tama po ba sa oras? 11.
Ito po ay mga additional tips on how to read the Bible and obey it. Wala na po yan dyan. Number 1, tell him why. Sabihin natin, i-motivate natin, bakit kailangan mong magbasa ng Bible? At bakit kailangan mong sumunod sa binasa mo, dapat sundin mo. At ito po ay ipinangaral na sa atin ni Pastor Rainier about seeking God's Word, and then Pastor Ruel, motivating, or, Pastor? Devoting, be devoted sa God's Word. And then number 2, makinig po kayo hindi lamang tinuturuan natin sila, minomotivate natin the importance of God's Word and obeying. Number 2, paano ka nagdi-disciple? Show him how. Ituro mo sa kanya. Kasi hindi susundin yan pag sinabi mo lang, magbasa ka ng Bible. Napakababa. Hindi susunod yan. Not until i-demonstrate mo. Ipinakita mo. Kailangan ng mga tao yung model. People are looking for model. Paano ba magbasa ng Bible? And then number 3, get him started. Ito po, napakahalaga po nito, yung magsimula. Napakahalaga. Again, tell him why, show him how, get him started. Ito po yung inertia. Turuan natin silang magsimulang magbasa ng Bible. Paano? By reading the Bible together. Magtabi po kayo. Ganito po ang pagbasa. Sabay kayong magbasa. Hindi yung tuturuan lang, gawin mo ito, pero mababa po ang porsyento na susunod yan. Kailangan sabay kayong magbasa para maramdaman niya, makita niya paano ginagawa. Tumira po ako bago akong mananampalataya, tumira po ako sa isang training apartment na kung saan mga estudyante kami, mga bagong Christian kami, at one Saturday, nakita ko, paggising ko sa umaga, yung mga kasama ko sa training apartment, nasa kanilang mesa. They are having their own devotion, quiet time. Ako po, bago pa lang ako noon. Wala akong makausap. Kasi nung umaga, lahat nagbabasa ng Bible. So, ang ginawa ko, dahil wala akong makausap, pumunta rin ako doon sa dining table ko, dining table namin, at kunwari, nagbabasa din ako. Pero sinisilip ko sila, tapos na ba sila? Wala akong makausap. So, nagtanong ako doon sa leader ko, paano ba mag-devotion? Ganito yan. Tinuruan ako, tumabi kami, tinabihan niya ako, parehas kami nagbasa ng John. So, alam ko na, ganun pala. And then the next day, on my own na po ako, na nagbabasa ng Biblia, and then I'm using the space. And then number 4, hindi lamang ganun matatapos yun. Huwag mong iiwanan siya. Kailangan, he must keep him going. Kailangan pinapatuloy niya. Ang sabi sa isang quotation, do not expect if you do not inspect. Do not expect if you do not inspect. Inspeksyonin mo siya. Kumusta ba ang Bible reading mo? Pag sinabi mo magbasa ka ng 1 chapter a day, o kaya 1 topic a day, kung hindi pa niya kaya, pag sinabi mong magbasa ka, kung ikaw yung leader, ikaw yung mas mature, read the Bible, read 1 chapter a day. Dapat ikaw na leader ka, mas advance ka. Ano ang expectation sa'yo? 2 chapters a day. Huwag kang magtuturo na halos kasabay mo lang siya.
Dahil mauunahan ka niya. Kapag mas masipag siya, mas mauunahan ka niya. Sa amin, sa aking campus ministry, kapag ikaw ay hindi uma-attend ng mga Bible study at yung bago ay nagpapatuloy, masipag siya, darating ang sandali siya na yung leader mo. Diba? So, again, tell him why, show him how, get him started by reading the Bible together, keep him going, and inspect. Kailangan may inspection. Kung po pwede nga, magkaroon ng notebook para ini-inspect. Again, anong unang-una tinuturo po dito? Habit. Kapag nagiging habit na niya ang Bible reading, darating ang sandali on his own. Diba? Ganon din po pag nagtuturo tayo mag-swimming, diba? Anong ginagawa? Inihahagis. Siyempre, tuturuan mo muna siya. Pag alam mo kaya na niya, inihahagis na lang. At on his own, matututo yan. Okay, so let us have an obedient Christian lifestyle. Are we obedient to the Word of God? Mukhang tahimik ka. Are you obedient to the Word of God? Hiramin po natin yung sinasabi ng catechism. Ano po ba ang sinabi ng catechism? The chief end of man. Yung mga Sunday school. Ano ang chief end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. Lahat ng ginagawa natin dapat ay nagbibigay ng glory sa Kanya. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Yung isip ba natin, nagbibigay ng glory sa Kanya? O kung ano-ano ang mga iniisip natin? Yung mga salita natin, nagbibigay ba ng glory sa Kanya? Alam niyo mahirap, lalo na sa couples, no? Minsan, maganda naman yung sinasabi mo. Ang problema natin, yung tono. Tingnan mo yung asawa mo. Yung tono. Maganda naman sinasabi mo, kaya lang yung tono mo medyo pagalit eh. At saka yung timing. Diba? Pag pagod si mister, huwag mong pagalitan. Pag nakapagpahinga na yan. Amen? Kasi mahirap pag pagod eh. Baka iba ang masabi. Wrong timing ka nun. So again, maingat sa tono. Sabihin mo nga po, tono. Diba? Isa po sa mga gusto kong mag-grow sa buhay ko, lalo na sa mga pastor, yung magiging gracious. Kasi yung mga pastor, maraming iniisip. Ilan tayo dito? Iniisip po namin kayo. Kinukumusta sa aming sarili. Kasi isa po sa mga responsibility namin yan. Kumusta na kaya si Jersey? Kumusta na kaya yun? Yung mga ganun. Lahat naman po. Hiramin po natin yung wisdom ni Solomon bago tayo magtapos. In Ecclesiastes 12:13, anong sabi? End of his time. Love God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Amen? Trust and obey. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa inyong salita. Tinuruan mo kami, O Diyos, that we should practice what we preach. Tinuruan mo rin kami, O Diyos, na ang pagsunod ay meron po kaming protection. At ang disobedience invites us to destruction. Nawa, Panginoon, sa mga kapatid ko na nandito, maging nasa online, ay magkaroon po kami ng buhay na sumusunod sa iyo. Sapagkat blessing po ang sumunod po sa iyo. Makita kami bilang isang pamilya, bilang isang iglesia ng Tondo Baptist Church na sumusunod sa Diyos, sumusunod sa isa't isa, sumusunod sa aming mga leaders, na kung saan ang biyaya at ang puso ng Diyos ay nagagalak
kung ang kanyang mga anak ay sumusunod sa kanyang mga salita. Nawa, ang aming kalagitnaan ay mga mananampalataya, mga anak ng Diyos na laging sumusunod sa iyo. Maging obedient kami sa inyong mga salita, sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.